that the Lord has made. Amen? Ito yung araw na I remember I was just 21 years old, very thin, di ba? Pero nakakilala sa Panginoon, no? June 14, 1998, 12 p.m. I remember the preaching, Luke 16. Amen? So ngayon ay pang 28, Tama, pang 28 years ko na bilang Kristiyano. Amen. Amen? Kaya kanina, naghanap ako sa YouTube nung kantang It was a great day. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born again. The songs I used to sing, I sing it no more. The songs I used to sing, I sing it no more. Naka-play na ba? The song I used to sing, I sing it no more. It was a great day that I was born again. Tapos, the clothes I used to wear, I wear it no more. The clothes I used to wear, I wear it no more. Kasi iba yung damit natin noon Yes. No? The friends I used to go, I go with them no more. Kaya kung same ka na, tapos yun pa rin yung mga kaibigan mo, sila pa rin yung kasama mo palagi, yun pa rin ang lifestyle mo, ay dapat baguhin mo na. Or sila dalhin mo sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Are you saved? Yes. Ang bisita? Two visitors? Oh. Ano pangalan niyo, sir? Paul. Oy, nasa Bible yan. Paul, ano po? Paul Soriano. Kayo po, sir? Jorem. Welcome po kayo sa Bible Baptist Church, no? The church that preaches that only Jesus saves. Amen? Panginoon lang ang tanging tagapagligtas. Ngayong gabi, I would like to share to you the message entitled, Chosen That Good Part. Chosen That Good Part. Dito po sa Luke chapter 10, in verse number 38 hanggang 42. Oh, napili yung magandang bahagi. O pinili yung magandang bahagi. Chosen that good part. Makikita natin ito. Luke chapter 10 in verse number 38 to verse number 42. Luke chapter 10 verse number 38 to 42. Ganda yung mga congregational songs natin kanina, no? Saved by the blood, nothing but the blood, tapos saved. Amen? Kailangan talaga natin matiyak natin yung kaligtasan natin kasi death is death is scheduled. So naka-schedule talaga ang kamatayan, at ang kamatayan wala itong pinipili na. Kailangan talaga matiyak natin ang ating kaligtasan. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Sundan niyo ako ha. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered or distracted about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. One thing is needful. Isang bagay na kailangan. At ang bagay na ito'y pinili ni Maria. Amen? And Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. So, mensahe ay nandito sa verse 42, chosen that good part. Let us pray. Panginoon naming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito na inyo po pinagkaloob sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay
matuto ng inyong banal na salita, higit sa lahat, pribilehiyo na papurihan kayo at paglingkuran, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa kabutihan ninyo sa amin. Salamat sa mga mensahe na aming natutunan. At sa gabing ito, dalangin namin na sa pangunguna po ng banal na Espiritu, maunawaan po ng bawat isa ang mensahe. At kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi pa nakakatiyak kung saan pupunta ang kaluluwa kapag bawian ng buhay, Panginoong Diyos, iligtas niyo po sila sa gabing ito. Salamat muli. Pagpalain niyo rin po ang makakapanood ng mensahe na ito sa pamamagitan po ng Facebook. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, makaupo na po ang bawat isa. So ito po yung kwento na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok sa isang tahanan at ang may-ari ng tahanan walang iba kundi si Martha. Amen? At itong si Martha ay meron siyang kapatid na si Mary at meron pa silang isang kapatid na si Lazarus. So during the visit of the Lord Jesus Christ, wala si Lazarus dito. No? At alam nyo, ang naging kwento dito, itong si Martha, pinapasok niya ang Panginoon sa kanyang tahanan, tapos pinapasok lang, tapos iniwanan niya. Tapos buti na lang, nandun yung kanyang kapatid, at ang kanyang kapatid na si Mary ay hindi iniwan ang Panginoon. So habang nagtatrabaho si Martha, alam nyo, sabi ng Biblia, she was distracted. Saan siya nagkaroon ng distraction? Doon sa kanyang kapatid. Kasi ang nasa isip niya, pambihira itong kapatid ko na ito. Hindi ako tinutulungan sa gawain dito, samantalang nakaupo lang siya sa harap ng Panginoon. Kaya, isipin niyo ang ginawa ni Martha, pinuntahan niya ang Panginoon and she commanded the Lord. Pinagsabihan niya ng Panginoon. Anong sabi niya sa Panginoon? Sabi niya, Panginoon, does thou not care that my sister, para bang, kasi Tagalog ganito, Panginoon, wala ka bang pakialam na yung kapatid ko iniwan ako na magtrabaho mag-isa? Tapos, inutusan niya ang Panginoon. Grabe no, anong sabi niya? Sabi niya, bid her therefore that she help me. Pwedeng sabihan mo na tulungan ako. To her surprise, nagulat si Martha bakit iba yung sagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, masyado kang ligalig sa buhay mo patungkol sa mga bagay-bagay. Pero itong isang bagay na kailangan at itong bagay na ito yung pinili ng kapatid mo. Amen? Amen. Na hindi makukuha sa kanya. Kaya nga mga kapatid, naalala nyo yung isang mensahe na lagi kong sinishare sa inyo, no? Kasi ang mensahe natin may pamagat, chosen that good part. Always remember, our choice reveals our identity. Yung pagpili mo, alam niyo ba ang nire-reveal niyan? Yung pagkatao mo. Amen? Amen. Makikilala mo ang isang taong bisyoso. Bakit? Pagdating sa mga pagpili. Pag pinili niya ang bisyo, ibig sabihin, kaya niya pinili kasi yan ang kanyang pagkatao, bisyoso. Kaya our choice, your choice, reveals your identity. Right. Amen. At ang buhay natin, no? Ang buhay natin na ito ay nandun na talaga yung prinsipyo ng pagpili palagi. Amen. Amen. Paggising pa lang. Paggising. Nandun na yung prinsipyo ng pagpili. Kung babangon ka ba agad o i-snooze mo na yung alarm. Okay? Kaya nga, ang buhay ay nandun na talaga yung pagpili. Sabi nung, pati sa pagkain, nandun yung pagpili. Sabi nung anak, galing sa school, gutom na gutom. Sabi niya, gutom na ako. O kumain ka dyan, anak. Tapos, saan ang ulam? Nandyan sa lamisa. Pagbukas niya, kanin. Pagbukas sa isang mangkok, walang laman. Sabi niya, kala ko ba may ulam? Nasabi ko. Tapos sabi mo, mamili ako. Kaya na, mamili ka kung kakain ka o hindi. Di ba? Sa pagligo, nandyan ninyo ang prinsipyo ng pagpili. Maliligo ba ako ng malamig? Or mainit? Sa shampoo, ganun din. No? Yung iba, ayaw maligo kapag hindi sunsilk.
May video ako kay Omi. Sabi ko, ano? Bagong ligo siya, amoy ko. Kung bango ng buhok mo, anong shampoo? Sabi niya, cream self. Ano? Cream self. Baka naman cream self. Hindi, cream self. Yung iba sa inyo, pag naglaba, di ba, namimili din kayo kung anong sabon. Tama ba? Yes. Tapos, alam, mahirap sa buhay kapag marami ka ng pagpilian eh. Yes. Pero kung wala kang pagpilian, isa lang, bakit ka pa mamimili? Yun na lang eh. Yes. Halimbawa ngayon, maglaba, tapos yung maglalagay na ng popcorn. Ako, marami rin pang pipilian. Merong Downy, kung ano-ano. Pag mali yung nabili mo, ay hindi yan. No? Kaya ang buhay ay may prinsipyo ito ng pagpili. And your choice, our choice reveals our identity. Amen. Pangalawa, your choice reveals your intellect. Yes. Pinapahayag dyan kung ano yung nasa utak mo. Right. Tama ba? Yung intellect, talino. Kaya, tingnan nyo, pag yung paboritong examination ng mga kabataan, yung multiple choice. Merong A, B, C, D. Kapag ang nabasa nila yung question, tapos nandun yung mga sagot A, B, C, D. Kapag yan ay, ang laman ng kanyang, ibig sabihin yung kanyang utak ay magaling, ang pipiliin nun, yung tamang sagot. Yes. Amen. Kaya nga, our choice reveals our intellect. Kaya if you choose to serve God, abay napakatalino mo. Amen. Kahit na sabihin mo na yung tao na yan, ang taas ng pinag-aralan, ang dami niyang curse. Ay, curse ba? Kurso pala, course. Dami niyang kurso. Oo, kahit na marami kang kurso, kung hindi mo pipiliing maglingkod sa Diyos, that's nothing. Amen. Walang kwenta yung ating kaalaman sa mundong ito. Amen. Lahat ng mga accomplishment natin sa mundong ito, mawawala yan. Yes, right. Heaven and earth shall pass away. So your accomplishments, wala yan. Kaya nga, sabi ng kanta, di ba, only one life. So soon it will pass. And only what's done, kung ano lang yung mga nagawa para kay Kristo, ang siyang mananatili. Amen. Only what's done for Christ will last. Amen. Kaya nga, yung ating choice, kailangan ginagamit ito. No? Our choice reveals our identity. Kaya mo pinili yan kasi ganyan ka. Tama ba? Yes. And then our choice reveals our intellect. Yung talino natin. Ang talino, hindi yung top 1 sa school, pero hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Wala. Kaya si Joshua, alam mo sabi ni Joshua? Napakagaling ni Joshua sa 24 verse 15. Sabi niya, choose you this day whom you will serve. Ang paglilingkod sa Panginoon ay, ano din ito pagpili talaga. Parang ano yan eh. Yung success and prosperity, it's also a choice. Kung gusto mo talagang magtagumpay at guminhawa ang buhay, piliin mo. Amen. Piliin mo. Amen. Happiness, sadness, choice din yan eh. Kung gusto mo maging masaya, piliin mo maging masaya. Kung gusto mo maging malungkot, dito ka sa mga malulungkot. Kung gusto mong tumawa, piliin mo tumawa. Di ba, laughter is the best medicine? Yes. But if you are laughing for no reason, you need medicine. Pag hindi kaya ng medicine, you need Mental health. bandalo yung. Kaya yung pagpili. Kaya itong si Martha, alam niyo, napakatalino niya. Bakit? She had chosen the good part. So our choice, your choice reveals your identity, your intellect. Amen? Amen. Sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Whether the gods of your father that serve on the other side of the floods, the God of the Amorites,
Hittites, lahat ng mga tithes. Sabi niya, but as for me, basta ako at ang buong pamilya ko, sabi niya, we will serve the Lord. Amen. Napakaganda kapag yung pamilya sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Yes. Okay, masaya yung mga anak nyo, nakikita nyo dito, kumakanta. Amen. Mga back-up lang yung ibang anak nyo dito. Kasi yung singer talaga nandito. Eh, yung iba, nagtitingin na lang muna. Pag-chorus, leave it there! Doon na sila lumalaki kasi doon na kabisa nila eh. Di ba? Pero pagdating ng araw, gugulat kayo sa mga yan. Amen. Ang saya sa pakiramdam na makita mo yung mga kabataan, di ba, na naglilingkod sa Panginoon. Kasi yun naman sabi ng Bible eh. Sabi ng Bible, sa 22:6 ng Book of Proverbs, train up a child in the way that he should go. Amen. Sanayin mo ang isang bata sa daan kung sa landas na gusto mo. Kaya sinasanay ang mga bata. Para siya, pag sila yung lumaki na, for when he is old, he will not or they will not depart from it. Bakit kailangan sanayin? Kasi pagdating sa verse 15, sabi ni Solomon, ang mga kabataan merong kahangalan, may kamangmangan. Foolishness is bound in the heart of a child. Kaya mga bata, kahit na hindi mo yan sanayin na maging maloko, meron, sabi ng Biblia, meron ng kalukuhan. How much more kung yan ay young people na at adult pa. Kaya nga daming kalukuhan ngayon eh. Na-train. Kaya bilang pastor, I teach you the Word of God. Kayo naman, mga magulang, you have to train your children. Amen. Train them. Yes. Amen. Sanayin. Kahit tayo sinasanay natin, yung iba hindi sanay magsimba sa gabi. Pero sinasanay natin yan. Tingnan yung mga nasanay na. Pag hindi ka nakapag-church ng gabi, parang kulang na sa'yo. Amen. There's something lacking na kulang eh. Di ba? Yes. Nasanay na tayo eh. Nakaugalian na natin. Tama ba? Amen. Pero pag sinanay mo sa walang kakwenta-kwenta, masanay ka na sa walang kwenta. May mga churches ngayon, wala nang service sa hapon. Tama. Right. Pag wala nang service sa hapon, wala na rin Wednesday yan. Yes. So sabi ko na hindi. Nung nakumpisa ako, umaga lang. Pag nasanay ako eh, nasa pinanggalingan kong church, merong umaga, merong hapon, merong pang Miyerkules. Doon ako nasanay eh. Kaya nung nag-start ako, umaga lang. Sabi ko, parang kulang. Kulang. Kaya ang ginagawa ko noon, umaalis muna ako, bumabalik ako doon. Pero katagalan, sabi ko, hindi, tuturo ko talaga. Lord's Day nga eh, Lord's Day, hindi Lord's Half Day. Kaya sa, inumpisan ko muna mga kapatid. Ang Lord's Day, ilang oras ba? 24 hours. No? Pero di naman literal na 24 hours na naglilingkod sa Panginoon. Merong 8 oras na tulog. Ngayon, di ba? Merong 8, di ba? 8 oras trabaho, 8 oras sa kung ano-ano. 8 oras dapat sa tulog kasi 24 hours eh. Pero hindi. 8 oras trabaho, 16 hours sa cellphone. Walang tulog. Walang tulog. Ganyan ang tao ngayon. Tama. No? Doon sila nasanay. Kaya sabi ko, nung umpisa ako, may mga luma, di ba? Ganitong gawin natin ha. Sa next month, ayan, dinahandahan ko sila. Magkakaroon na tayo ng Sunday afternoon service. Tapos ganito, pagkadating ng hapon, meron na tayong fellowship, tapos dinahandahan ko yan. Kaya nung unang Sunday service namin ng hapon, halos nagsibalikan lahat. No? Pero kahit na isa lang ang bumalik o dalawa, tuloy pa rin. Para ano? Para masanay. Amen. Ulitin ko, huwag mong sanayin yung sarili mo sa isang gawain na hindi nalulugod ang Diyos. Amen. Sanay ka lagi absent. Ako po. Walang kwenta yan. Right. Amen. Lagi tayong lumiliban, walang kwenta. Huwag mo sanayin. Dapat sanay ka na doon sa ano. Amen. Sa gawain ng Diyos, di ba? H. Pastor, ang dami na eh. Mayroon ng linggo ng umaga, may hapon pa, may fellowship pa, may Webes pa, may Miyerkules pa, may Biyernes pa, may Sabado pa. Ang dami, Pastor.
Ano ba sabi ng Bible? Sabi sa Bible nga, daily in the temple. Yes. Tama. Ano ngayon kung marami kang ginagawa, basta para sa Diyos? Anong sabi ni Pablo? Your labor is not in vain in the Lord. Amen. Kaya nga, our choice reveals our identity, our choice reveals our intellect. Ating utak, ano yung laman ng utak na yan? Kaya kung mali ang pinili mo, ayan, yung utak na yan, yung utak na yan ay BO-BO. Ngayon, kahit alam nyo, pag hindi naman BO-BO, hangal. Ang hangal, alam niya kung ano yung tama, pero ang pinipili pa rin yung mali. Nice. Diba? Then our choice reveals our interest. Kaya mo pinili yan kasi doon ka na-attract eh. Interesado ka dyan eh. Ito na ngayon. Pastor, ano yung chosen that good part? Before I say, ano yung good part dito? Punta muna tayo sa bad part. Kasi may good part eh. Ano yung bad part dito? Yung ginawa ni Martha. Right. Anong bad part doon? Ganito ah. Martha opened his home or house for the Lord. She opened her house for the Lord, but unfortunately, nakakalungkot. Anong ginawa niya? Pinapasok sa bahay tapos iniwanan. Di ba maraming ganyang Kristiyano? Save ka na ba? Oh, tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo. Pero ang totoo, hindi mo pinaglilingkuran. Yes. That's the bad part. Yes. Once you are saved, you have to serve God faithfully. Amen. Amen. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Amen. Tingnan nyo itong si Martha, siya ay isang Kristiyano, parang pinipicture na a hard-working Christian. Wala pong masama kung ikaw ay masipag sa trabaho. Ang masama lang kung puro ka na lang trabaho, wala ka ng oras sa Panginoon. Amen. Her priority is her job, not the Lord. Right. Can you imagine, binuksan nga niya yung tahanan niya, pinapasok niya, but she left the Lord. Iniwanan niya. Pastor, di ba mas okay lang naman yun na naghanda naman siya para sa Panginoon? Ano bang mas importante? Sipin mo, Panginoon yun eh. Mas importante yung ikaw ay makinig kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, di ba, pag meron tayong mga special event, a preaching time, itigil lahat ang dapat na kung anong ginagawa. Right. Tama. Mas importante yung pakikinig. Amen. Saka na yung saka na yung kung ano-ano mga gagawin. Tama ba? Amen. Yun yung bad part doon, no? She opened her house for the Lord. Pero anong ginawa niya? Iniwanan niya. That's the bad part. You accept the Lord Jesus Christ? Good yan. Pero ang bad yan, kung tinanggap mo lang, tapos hindi ka maglilingkod sa Kanya. Amen. Alam mo mangyari, ito si Martha, dahil sa ganong sistema na ginawa niya, sabi dyan, Martha was cumbered. Alam niyo ba yung salitang cumbered? Distracted. Nagkaroon siya ng mental distraction. Imbes na maglingkod siya ng masaya, kung ano mang ginagawa niya, nagre-ready ng pagkain siguro, dapat masaya siya, pero anong meron sa kanya? She was mentally distracted. She was much cumbered niya, distracted, ligalig siya. Bakit? Kasi ang nasa isip niya, yung kanyang kapatid, dapat tumulong sa akin to eh. Di ba? Ganun pala eh, pag tayo puro lang trabaho, magkakaroon ka ng mental distraction. Dami mong iisipin. At yung mga iniisip mo na yan, yun ang magiging pabigat, yun ang magiging hadlang. Amen. Magiging encumbrance mo yan. Lagi ko naririnig yan sa isang pastor. Encumbrance, yung pala encumbrance, pabigat. Just keep on working. Then don't serve the Lord. Akala mo ba? Nadami nga pera mo, pero ang dami mong magiging pabigat sa buhay. Amen. Pero iba yung nasa Panginoon ka eh. Ang dami mong pabigat, ang dami mong bigat na dala-dala, pero sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagod at nabibigat ang lubha. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Yung mga pasanin nyo ay pagagaanin ko. Amen. Iba yung nasa Panginoon ka.
Just keep on working without the Lord, without serving the Lord. Ano mangyari sa'yo? You will be full of trouble. And sabi ni ng Panginoon sa kanya, and Martha was cumbered about much serving and came. Cumbered? Grabe nung giligalig siya, trouble siya. Tapos ang nagiging cause pa ng trouble niya, yung kapatid niya. Lapit siya. And she accused the Lord. Para bang ang Panginoon na walang pakialam. Kaya sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam na ako mag-ayos doon, magtrabaho na mag-isa lang? At hindi ako tinulungan ng kapatid ko? Siyempre mo, ginanyan niya ang Panginoon. Baka naman pwede yung si Mary ay utusan mo at para tulungan ako. Akala niya, kakampihan siya ng Panginoon. Alam niyo ba ang mga kinakampihan ng Diyos? Yung malapit sa Diyos. Amen. Huwag kang humingi ng, huwag kang magpakampi sa Diyos kung malayo ka sa Diyos. Yes. Amen. Nagpakampi siya pero sinumbatan niya ang Panginoon. Basahin niyo nga ano sinabi niya. Lord, dost thou not care? Wala ka bang pakialam that my sister hath left me to serve alone? In the first place, did the Lord Jesus Christ commanded him or her na sige, paghanda mo ako ng pagkain? Wala naman eh. Yes. Pumunta ang Panginoon doon para Para makipag-fellowship sa kanila. Pero isa lang ang nakipag-fellowship, si Mary lang. Yung isa, ayaw kasi ng fellowship. Maring ayaw niya makipag-fellowship kasi kasama niya ang kanyang kapatid. Gusto siguro niya, pag wala si Mary, makikipag-fellowship ako sa Panginoon. Baka mayroong kanyang ugali Fellowship tayo, ayoko, nandyan siya. Pero pag wala siya, fellowship ako. Martha attitude yan Ay. Mga pananaw ko lang naman to. Sabi ang Panginoon na inutusan niya si Mary na makinig ka sa akin. Wala. Basta pinili lang ni Martha na umalis. Kasi nga, yun ang kanyang laman ng utak niya. Para sa kanya, hindi priority ang makinig sa Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, ayusin natin yung priorities ng buhay natin, Yes. Kaya ang prioridad natin, ayusin natin. Number 1 talaga ang Diyos dapat. Amen ba? Amen. Siya dapat talaga number 1. Hindi pwedeng number 1, gagawin mo, ibabaliktad mo. Hindi ganun na yun. Dapat ganun talaga, di ba? Tama ba? Tama? Tama? Tama mo eh. Yan yung bad part doon. Anong ginawa niya? She just opened her house for the Lord, but she left the Lord. Iniwanan niya. Nawa, hindi tayo kagaya ng attitude ni Martha, Amen? Amen. Maraming tao, Nabuksan lang nilang Panginoon, pinapapasok sa ligtas daw, pero hindi priority ang Panginoon. Yes. Pag hindi mo priority ang Panginoon, magkakaroon ka ng mental distraction. Marami kang iisipin, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa pag-iisip. Magkakaroon kang magiging pessimist ka, magiging negatibo ka palagi. Magiging negatibo ka sa kapatid mo. Amen. Tama ba? Yes. Okay lang kung sa kapatid pero saan una siya negatibo? Sa Panginoon. Right. Grabe Hindi ko sinasabing maging negatibo ka sa kapatid. Sinabi ko lang yon kasi kapatid niya. Pero ang worst doon, naging negatibo siya sa Panginoon. Amen. Bakit tinanong niya, does thou not care? Wala ka bang pakialam na ang kapatid ko ay iniwan ako magtrabaho mag-isa? Baka pwede mo siyang sabihan. Di ba? Naging negatibo siya sa Panginoon, naging negatibo siya sa kanyang kapatid. Amen. That's a bad part. Yes. Pinili kasi niyang lumayo sa Panginoon eh. Amen.
Pero ito maganda. Martha, sabi ng Panginoon, thou art careful. O, ibig sabihin, thou art disturbed about many things. Masyado ka. Alam mo, ano-anong nasa isip mo. Tandaan nyo ang battlefield, nandito sa isip. Right. Kaya huwag kayong kung anong nasa isip nyo, huwag kayong magpatalo dyan. Kasi itong isip natin, yan bumubulong ang diablo. Sabi ng diablo sa'yo, wala kang kwenta. Anong ginagawa mo? Simba-simba, wala naman nangyari sa inyo. Ay nagbago ba sa buhay nyo? Kung kailan ka naglilingkod sa Diyos nyo, walang-wala ka ngayon. Ganun katindi ang demonyo. Naalala ko yung ako'y nagbisita doon sa Project 8, may binisita ko. DBBS, may bata. Sabi ko, saan magulang mo? Mga anak ng miyembro to andun sa bahay. Anong ginagawa? Wala lang, doon lang. So, binisita ko. Pagdating ko doon, naabutan ko yung bata. Sabi, saan ang mama mo? Saan papa mo? Wala din. Mama mo? Andyan. Anong ginagawa? Totong, hindi pa tungis yun yung pusoy dos. Naglalaro ka ng pusoy dos. Pag naglaro ka niyan, mapupusoy ka talaga. Alam niyo yung pusoy sa Bisaya? Pusoy, pobre. Alam niyo, ang sugal, ang biblical yan. Covetous ang tawag dyan. Ay, tama. Pinuntahan ko, pagdating ko doon, nagpabrahan, nandun, anak niya. Kumusta na po kayo? Ito, alam mo ginawa niya, sinisi niya ang Panginoon. Ito, kung kailan na kami naglingkod sa Diyos, nawalan ng trabaho, mister ko. Sinisi niya ang Panginoon. Kung sakali naman, totoong naglingkod. O kung sabi niya, kung kailan kami naglingkod sa Panginoon. Ang tanong, totoo ba ang paglilingkod mo? Amen. Baka naman lingkod-lingkuran lang. Ay, Yes. tama. Amen. Saka, you don't serve God para Diba with the wrong motive? Panginoon, maglingkod ako sa iyo tapos ito ang kapalit. Hindi ganun. Yes. Ang maganda, you serve God because you love God. Amen. Ito, kung kailan kami naglingkod, akala niyo yung pagpunta sa church, simba, paglilingkod na yun. Tahimik lang ako kasi mapahit dun sa mga kalaro niya. Sa isip-isip mo, tubira, kaya pala naghihirap kung imbis na maglingkod sa Diyos, nagsusugal. Diba? Yes. Tapos sinawag kong malas. Yung malas tuloy ako sa paglalaro nung ako'y naglingkod. Huwag kayo maniwala sa swerte kasi mamalasin kayo. Totoo. Ha? Yes. Yan nga, life is a choice. Tapos pinili niya magsugal. Mas gusto ko ba mapiliin maglingkod sa Diyos? Yung malaman mo na ligtas ka na, pambihira, choose to serve God. Amen. Kasi good part yan Ano itong good part niyan? Ito na. Una, si Martha, di ba? Martha opened her house to receive the Lord, but she left the Lord. Itong good part. Mary opened her heart for the Lord. And anong ginawa niya una? She sat in front of the Lord. Talagang umupo siya. Yung sinabi dito, sat at Jesus' feet, ano lang yan? Hindi naman literal yan, umupo siya sa paa ng Panginoon. Ibig sabihin, ang good part doon, binuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon at talagang umupo siya sa harap ng Panginoon. Amen. For what purpose? To listen to the words of the Lord Jesus Christ. Amen. Yun yung good part doon. She sat in front of the Lord. For what purpose? Para makinig. Eh walang silbi kung kayo uupo lang tapos hindi makikinig. Amen. Right. Isipin mo yun, Panginoon yun tagapagligtas. Pumasok sa bahay nila. Pagkapasok, nandun yung katalinuhan ni Mary, Panginoon ito. Marami na siyang narinig patungkol sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Narinig niya na ang Panginoong Jesucristo na ito ay naghimala. Narinig niya kung paano napakain yung 5,000 sa
Sa ilang pirasong tinapay lamang, 5 tinapay at 2 isda to the Lord, nandun naman yung kapatid niya, aligagang aligaga, ligalik na ligalik. Bakit? Ang nasa isip yung kapatid niya, siguro ano kayong ginawa nun, ano? Siguro naggumawa ng binignit. Gawa ng binignit. Bilo-bilo siguro ang ginawa. Eh, matrabaho naman talaga yun, ano? Kung bilo-bilo matrabaho kung ano. No? Kaya ang nasa isip na, imbis na gumawa siya ng may kasiyahan, galit. Upo ka! Then listen! Amen. Focus ka sa salita ng Diyos. Right. Saka sa upuan, dapat nandun ka sa tamang upuan. Yes. Do you remember in Acts chapter 20, there was a young man named Eutychus? Apostle Paul preached the word of God, but Eutychus was not in the proper place. Wala sa tamang upuan. Saan umupo? Sa bintana. Right? He sat on the window. Umupo sa aantukin ka. Yes. Yun nga nasa tamang lugar, nasa harap, inaantok pa nga eh. Sa maling lugar ka, yung maling ka sa gilid-gilid, hindi ko lang alam kung tama yan. Right. Iba dyan, baka hindi na nakinig, nagsiselfon lang. Ay. Di ba? Nakaupo, nung nag-preach si Paul, mahaba ang preaching. Ang sabi ng Biblia, si Eutychus nakatahan, dinapaan, nabuhay. Dito, mabagok kayo. Hindi na ako tawagin nyo, faith funeral. May mura-mura, Billy, ano? Billy the Kid funeral. Kaya mag-ingat ka. Insulto kaya natutulugan mo yung mensahe ng Diyos. Ha? Insulto yan. Amen. Nakatulog siya. Bakit? He sat on the wrong place. Yung tikos mali. Kaya nga, sa church, alam niyo yung mga tamang lugar. Pero pag nasa tamang lugar ka, tandaan niyo to, the right place for every believers, every Sunday is the house of God. Amen. Kahit sabihin mong nasa tahanan ka, kung meron pananambahan sa wrong place for you, dapat nasa house of God ka. Amen. Kristyano ka eh. Yes. Amen. Kasi hindi ko maintindihan. Tingnan mo ang mga isda, ano yung proper place para sa kanila, right place? Di ba tubig? Yes. Amen. Wala ka makikitang isda na umaalis doon sa tubig. Tapos mamamasyal sa kalsada. Wala. Kasi pag ginawa nila yan, mamamatay sila. Amen. Right. Ang buhay nila nasa tubig. Tingnan mo mga sugarol. Kung estudyante ka, Lunes, ang tamang lugar para sa iyo ay ano? Eskwelahan. Bahay pa rin. Bakit? Lunes pa holiday. Hindi walang pasok. Kung may pasok, doon ka sa eskwelahan na tamang lugar. Amen. Pero kapag Sunday, mga kapatid, Sunday is the Lord's Day. Amen. Pasayahin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Punta ka sa lugar na kung saan ang Diyos ay naluluwalhati. And that's the house of God. Kaya Amen. sabi ni Haring David, Psalm 122 verse 1, I was glad. Hindi niya sinabing I was sad. I was glad. Bakit? When the people said unto him, let us go into the house of the Lord. Punta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. And this is the house of the Lord. Amen. When the word of God is preached. Amen? Amen. Kaya pag Kristiyano ka, dapat nasa bahay-sambahan ka. Hindi yung mayroong pananambahan kung saan-saan ka nagpupunta. Amen. Papunta na naman tayo sa swimming. May bahay-sambahan. May pananambahan, tapos nasi-swimming ka. May pananambahan, tapos nandun ka sa mall. Nagsuroy-suroy ka sa mall, hindi tama yun. Amen. Kung ikaw trabahador, sa oras ng trabaho, dapat nandun ka sa trabaho mo. Tama. Yes. Hindi matutuwa ang amo kapag nakita ka isang trabahador tapos wala ka dun sa pwesto mo. Amen. Walang amo matutuwa. Same with our God. Walang Diyos. Hindi matutuwa ang Diyos natin kapag
May oras ng pananambahan kung saan-saan tayo. Amen? That's the good part. Mary had chosen the good part. Anong ginawa ito si Mary? Grabe ang pagmamahal niya. Alala niyo, pagdating sa Mark chapter 14, ibang kwento doon, ng Panginoon ay pumunta doon. Tapos anong ginawa niya? Ha? Kumuha siya ng pabango. Yung pabango, ang price nun, very pricey yun ha. Ang halaga ng pabango na yun ay katumbas ng isang taong sweldo ng ordinaryong trabahador. A precious ointment, alabaster box. Anong ginawa niya? Dahil wala siyang may offer na iba eh. Anong ginawa niya? Binasag niya, di ba? Tapos ibinuhos niya sa Panginoon. Kaya nung naibuhos talagang yung fragrance ay talagang umaalin-alin. Umahalimuyak. Eh yung utot, ano naman yun? Umalingasam. Pero yung pabango, umahalimuyak. Kaya anong ginawa niya yun? Meron na idali. Sino? Si Judas. Sabi niya, ano bang sayang na ginawa ng babaeng ito? Tapos meron pang sinabi si Judas, kung ako sa kanya, kung bininta na lang sana yun, tapos yung pera ay pinibigay sa may hirap. Oo, kala mo, ganda ng kanyang concern, no? Hindi, kasi gusto niya yung pera mapasa kanya. Diba? Yes. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo na. Ang babaeng ito ay gumawa ng mabuti sa akin. She hath wrought a good work on me. Kaya nga, when you do good, people will criticize you. Yes. When you do good, it will always cost you something. Meron talagang halaga yan. Yes. Ang paggawa ng mabuti ay merong halaga. Amen. It will always cost you something. Yung alabaster box, pambihira. Magkano bang sweldo ng tao ngayon? Sweldo. Minimum. Maximum. Halimbawa, minimum natin. Ang gawin natin 500. 500. I-times mo yan sa isang taon. Ganun ang halaga ng alabaster box. Pero, hindi niya inisip yun. Kung nasa isip niya, meron siya may magawa na something special sa Panginoon. Mary had chosen that good part. Mga kapatid, this is the good part ha. Ligtas ka na. Amen? Amen. Piliin natin lagi ang Panginoon. Amen. Make Him as our top priority. Kung mayroong pananambahan, gawa ng paraan para makapagsamba. Amen. Kasi, pipiliin mo talaga yan eh. Right. Huwag niyong anuhin na, may pasok ako eh. Hanggat maaari, makipag-bargain ka dun sa mga katrabaho mo. Amen. Let them know na may Diyos kang pinaglilingkuran. Amen. No, ako'y unbeliever pa, meron akong kasama sa construction. Pagka-Sunday talaga, talagang sabi nga, non-negotiable. Hindi mapapasok yun. Kasi pag linggo ka papasok, merong additional. Lalo na kapag mga buhos-buhos, nako, may additional na, tapos may overtime pa. Pag holiday naman, double pay. Yes. Pero sa kanya, kapag Sunday, Biyernes, Sabado pa lang ng gabi, umalis na. Kasi doon yung ating mundo kay Mike Pilardi. Ganun pa nga pananampalataya eh, di ba? Samantalang tayo, alam natin yung katotohanan, no? Amen. Amen. Alam mo, yung aming bossing na engineer, naiinis na sa kanya eh. Pero wala ka siyang pakialam kung mainis ka sa akin, sir. Mahalaga, makapaglingkod ako sa Diyos. Yun ang kanya mindset. Amen. Di ba alam kung tatanggalin mo ako, so ano ngayon? Maghanap ako na ibang trabaho. Basta ang linggo, non-negotiable, sa Diyos yan. Amen. Amen. Nakita ko sa kanya yun eh. Sabi ko, Bayani ang pangalan nun eh. No? Sabi ko, ba't hindi ka, sayang yung kita linggo ah. No? Pag unbeliever ka, ganun mindset mo, sayang eh. Yes. Pag unbeliever, mukha ka talagang pera. Yes. Sayang ah. Tingnan nyo, magkano sweldo namin noon, 1997? Sa high build. Magkano? 120 pesos. Kita mo yung sweldo na yan, 120 pesos ang bigat-bigat. Kaya kung mag-overtime, madadagdagan ng 20 pesos, tuwang-tuwa ka na.
No? Pero ilang oras naman banatan yun. Lalo na kapag linggo. Pag linggo, merong parang 30% na ko. Sige, sige. Bukas may pasok na linggo. Sir. Pero yun siya, kahit na ano, sabi na nga, bossing namin na engineer. Oh, ano tayo ha? Urgent na itong project natin, magbubuhos tayo lahat. Bukas papasok. Wala, siya, Sabado ng gabi, aalis na po. And she stayed. She stayed. Talagang nandun lang siya. Siguro narinig na niya yung pang bagot-bot ng kanyang ate, no? Siguro sabi ni Marta, oh, Maria, to, abang dire. Iwain mo to. Siguro. Hanggang sa hindi na niya tiis. Pumunta talaga. Panginoon, wala ka mapakialam na hindi ako tinulungan ng kapatid ko? Happy, no? Pwede sabihan mo, tumulong sa akin. Pero may-review siya eh. Parang, buti hindi sinabi ng Panginoon, Marta, what you have chosen is a bad part. Hindi sinabi, ang sinabi lang, Mary had chosen the good part. Amen. So, ano ibig sabihin? Yung pinili ni Marta, masama! Anong masama doon eh? Nag-ready nga, naghanda ng Panginoon. Masama nga kasi hindi mo inuna ang Panginoon. Amen. Anong lesson? Pag hindi mo inuna ang Diyos, wala, hindi maganda. Yes. Amen. Kaya mga kapatid, always remember, your choice reveals your identity. Amen. Your choice reveals your intellect. Amen. And then your choice reveals your intellect. Yes. Amen. If you choose to serve the Lord, praise God, you have chosen. You will choose the good part. Amen. Piliin mo talaga maglingkod sa Diyos. Yes. Huwag mo, alam nyo, ang backsliding, choice din yan. Yes. Choice din yung tatalikod ka sa Diyos. Amen. If you choose to turn your back from the Lord, pambira, you choose distraction. Yan ang sabi ng Bible. Amen. You choose distraction. Kung ikaw ay tatalikod sa Diyos. At hindi natutuwa ang Diyos sa mga tao. Yung mabuting bahagi. Amen. She choose to sat in front of the Lord. She choose to stay with the Lord. Nandun lang siya. Amen? She choose to serve the Lord. Yan ang kagandahan eh. She had chosen that good part. Amen. Well, kung malungkot, hindi maging malungkot. Daanan mo lang yung kalungkutan, huwag mong tambayan. Right. Tama. Daanan mo lang. Amen. Parte yung buhay natin yan eh. Problema? Nandiyan ang problema. Pero huwag mo nga, sabi mo ang problema, huwag mong dibdibin na tukurin mo ha. Tukurin mo. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang salita. Thank you, Lord, for the message about Mary. She had chosen the good part, that good part. And that good part is that she opened her heart for the Lord Jesus Christ. She sat in front of the Lord. She stayed in front of the Lord. She served the Lord. She listened to the words of the Lord Jesus Christ. And that's the good part. Lord, tulungan niyo po kami to choose the example of Mary, not the example of Martha. She was distracted because of her labor. She was a hard worker, but her priority is not the Lord. Her priority is the work. Kaya Panginoon, sa gabing ito, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng talino na ang mapili namin at pipiliin namin ay yung mabuting parte, mabuting bahagi. Panginoon, salamat po. Habang lahat nakapikit na kayo po, also is a choice. You want to come to the Lord and pray, Lord, help me to choose what is right
The altar is open. Sa aming mga bisita, ang langit at impyerno ay pinagpili ng langit. But if you choose hell, pag pinili mo ang impyerno, wala ka nang gagawin. Wala ka nang gagawin. Kasi lahat ng tao na makasalanan, sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan at lahat ng tao ay may hatol, impyerno. Kung hindi mo tatanggapin ang Panginoon, that's it. Sa impyerno ka pupunta. You will enjoy this life, but after this life, you will suffer. Kung piliin ang langit, manalangin ka ng ganito, Panginoon, gusto ko pong maligtas. Gusto ko pong maligtas. Yan ang prayer mo. Meron po ba? Ang prayer mo, Panginoon, gusto ko po na kapag ako bawian ng buhay, sa langit ko po ako pupunta. Meron po, kung meron, pwede bang itaas mo ka ng kamay mo? Just raise your hand. Remember, heaven is a choice. Torment, hell is a place of fire. Sino pa po yung pinipili mo ang langit? Taas ang kamay. Pastor, gusto ko po ang langit. Receive the Lord. Meron na po nagtaas. Sino pa po? Just raise your hand. Sino pa? Huwag po kayo mahiya. Kaluluwa ang nakasalalay sa atin. Remember, this week, wow, merong trending na nangyari, balita, no? Young man salvation. Meron pa po ba? If you are saved, choose to serve the Lord. Make God as the top of your priority. Number one talaga dapat ang Diyos. If you choose God in your life, you serve Him, you make Him your priority, mga kapatid. Bagamat we are into trouble, wow, we will live a peaceful life. Because God, our Lord Jesus Christ, is the Prince of Peace. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang salita. Panginoon, help us, Lord, to choose always what is good, what is right in your sight. Lord, salamat po. Salamat sa nagtaas ng kamay, pahayag na kanyang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Lord, continue to bless us, God, Holy Spirit. Continue to guide us, teach us.